ang pastol ng ating kaluluwa. At makikita nga po ito sa teksto ng Zacarias chapter 13 verse 7. Sabi nga ng Diyos, pupukawin ang tabak laban sa aking pastol at mangangalat ang mga tupa. Tinukulit ka ng Jesus tungkol sa kanyang sarili. Siya ang mabuting pastol na isinilang sa Bethlehem na handang iaalay ang buhay para sa kanyang tupa. At sa John chapter 10 verse 11, sabi dito, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ayan. Sa chapter 13 verse 7, ito ang sinasabi ni Yahweh, tabak, kumilos ka laban sa tagapag-alaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. Patayin mo siya upang mangalat ang mga tupa. Lilipulin ko naman pati maliliit. Malilipol ang maliliit, ang 2/3 bahagi ng naninirahan sa lupain, at 3 bahagi lang ang matitira. Ang mga ito'y pararaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Tatawag sila sa akin at akin namang diringin. Sasabihin kong sila ang aking bayan at sasabihin naman nila ako ang kanilang Diyos. Manalangin muna po tayo. Amang Diyos na dakila sa lahat, Lord, salamat po Panginoon sa oras na to, Lord God. Salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord God, na muli mo kami Panginoon pinagsama-sama Panginoon upang makapakinig ng iyong banal na salita Panginoon. Patuloy po kami Panginoon na humihingi ng gabay mo, O Lord God, na at ng iyong banal na Espiritu nawa Panginoon ang patuloy na manguna sa akin Panginoon. Dalangin ko ito Panginoon, tulungan mo po kami Panginoon na ang lahat ng maiahayag Panginoon ay ayon sa iyong kalooban lang. Maghari ka Panginoon sa amin Panginoon sa lahat ng oras. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang Israel ay ikinalat. Sabi nga, tabak, kumilos ka laban sa tagapag-alaga ng aking mga tupa, laban sa aking pastol. Patayin mo siya upang mangalat ang mga tupa, upang ikalat, magkawatak-watak. Kung babalikan po natin ang chapter 13 ng Zacarias, ito yung the day of mourning. Repentance over the Messiah's death. Pagdadalamhati at pagbabalik loob. Ang Pasko ay hindi lamang sa sabsaban, kundi tungkol din sa cross. Sinabi ni Yahweh, sa panahong yaon, lilitaw ang isang bukan, lilinisin nito ang kasalanan at karumihan ng sambayanan ni David. Pansin nyo, si Lord, He cleans His people for idolatry, false prophet, spirit of uncleanness, yung mga katuruan na opposite sa God's Spirit, lalo na ayaw ng Lord ng pagan, ayaw ng Lord ng pagan worship, yung mga naniniwala sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Pastor minsan, ang idolatry ay hindi lang Diyos-Diyosan na inukit sa bato o inukit sa kahoy. Siguro, pwedeng trabaho, kayamanan, kasikatan, gadget na nauuna na sa mga ninanais ng tao sa kapanahunan natin ngayon. Halimbawa na lang, di ba? Di ka pa nga nakakapag-pray. Di ka pa nga nakakapagpasalamat na binangon ka ng Lord sa bagong umaga. Pero ano ang ginawa mo? Hawak ang cellphone. Tama po ba? Pero sa buhay natin, bilang Kristiyano, God appointed for His people who stand next to Him. Kaya tayo, may ministry, kaya tayo naglilingkod. Kasi pinili tayo ng Panginoon. Bakit
nga ba sinabi na patayin mo siya upang mangalat ang mga tupa? Bad or good yung tupa, ikakalat. Kasi ito yung nais ng Lord. Bilang tagasunod ni Kristo, i-scattered tayo para maabot yung mga taong di pa nakakakilala sa Lord. Tayo nawa, maging instrumento ng iba to believe God, to know God, na magamit ang buhay natin to spread the word of God, to share the gospel, na magiging pagpapala tayo sa iba para makilala din nila ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Sinabi din na malilipol ang 2/3 bahagi. Grabe no? 2/3 ng kabuuan ang malilipol o nalipol na. Ito yung mga di nagpatuloy, nag-backslide, mga sinubok sa pananampalataya na humiwalay at nawala. Minsan, di ba, nakakakilala na sa Lord. Imbis na umakay, siya ang naakakay. Minsan, yung lalim ng pananampalataya ng isang tao nawawala. Ang 3 bahagi lamang ang matitira. Ang 3 bahagi lamang ang matitira. Sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y pararaanin ko sa apoy upang dalisayin tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Paano nga ba dinadalisay ang ginto? Di ba dinadarang sa apoy para makita kung gaano kaganda ang pagkakamoldi nito. Tayo kaya, nasaan kaya tayo sa mga nabanggit? Yung ikakalat, malilipol o matitira? Sa buhay natin, bawat isa sa atin may pinagdadaanan o pinagdadaanang pagsubok sa panahong ito. Sa anak, sa asawa, sa pamilya, physically, mentally, sa trabaho, karamdaman, relasyon, minsan sa kapatiran pa. Sinusubok tayo how we can handle yung mga ganitong sitwasyon. Yung minsan, magagalit ka ba? Mananahimik na lang? O i-approach yung sinaktan ka o nasaktan mo? Pero through God's love, we are molded through circumstances. Yung mga challenges ng ating buhay ay mas nagpapatatag. At kung dumaranas ka man ng pagsubok, kapatid, tuloy lang sa paglapit sa Lord kasi minomold ka ng Panginoon. Sa ministry, bawat lingkod ng Lord, ikinalat. Ikinalat tayo para makapag-encourage sa iba. Kasi ito yung way ng Lord. Para mas maabot pa natin yung mga kaibigan, kapatid, kakilala, kahit yung mga kapatiran na nakakilala na pero nawala. Tayo is just an instrument ng Lord kasi God has a purpose para magamit ang buhay natin sa bawat problema. God will give us solution. Ang nais lang ng Lord, obey God and worship Him. Yung pangatlo, pagdalisay. Sa 3 bahagi na matitira, ayon sa Zacarias chapter 3 verse 10, at sa loob ng isang araw, lilinisin ko ang kasamaan ng lupain. Nais ng Lord na linisin ng Lord ang kanyang bayan. Ang mga hindi naniwala ay mawawala. Ngunit sa bawat lingkod na sinubok at may mga darating pang pagsubok, hindi lahat mananatili. Yung pagdalisay is a symbol of purifying judgment. They will call upon God's name. Sabi nga, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon ay maliligtas. Pero they will call upon God's name and repentance and faithfulness.
At ito yung God's people na magsasabi, "The Lord is my God." Sabi ng Lord sa Zechariah chapter 8 verse 8, "At muling ibabalik sa Jerusalem, sila'y magiging bayan ko at ako ay magiging Diyos. Ako at sila ay mananatiling tapat sa aming tipanan." A true child of God, dinidisiplina, pinapalo, at nakukonbit. Through His Word, kasi yung journey natin as a Christian will never be perfect. Madadapa, ang kailangan lang natin bumangon. Always rely to God ng kalakasan to restore our strength. At sa biyaya at awa niya, andyan ang Lord para sa atin. Minsan, na-experience nyo na ba na si God, kinukonvict ka na, pero parang wala lang sa'yo, kapatid? Try to check your heart. Minsan nga, kinakausap ka na ng Lord, di mo pa alam. Yung anak, halika, balik ka na sa ministry mo. He always remind us, pero pag di pa rin maramdaman, try ulit to check your heart. Go back to our God and repent. Isuko mo lahat-lahat. Alalahanin mo kung paano kanya tinawag, kung paano kanya minahal, kung paano ka nagtiwala ng lubusan sa Panginoon. Sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 6 to 7, "For the Lord disciplines the one He loves and chastens every son whom He received. It is for discipline that you have to endure." God is treating you as sons, for what sons is there whom His Father does not discipline? Kung naalala nyo yung 99 na tupa at yung napawalay na isa, sa Lucas chapter 15 verse 4, "Kung ang sino man sa inyo ay may 100 na tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin nyo? Iiwan ang 99 sa ilan at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Hindi po ba?" Siguro hindi ito tungkol sa bilang ng tupa, kundi ano na nga ba ang kalagayan ng puso mo? Handa ba tayo kung dumating ang pagsubok na magpapadalisay sa atin? Handa na ba tayo makinig, sumunod at manatili sa liwanag? Ang pagiging ready ay hindi lamang sa kalakasan, kundi pagpapakumbaba, pagtitiwala at pananatili. Tayo ay may kanya-kanyang calling, pero ang hinahanap ng Lord, yung handang sumunod. Damhin mo ang puso mo. Search your heart. Handa ka na ba? Handa na ba tayo? Sa bawat pagsubok, sa bawat natural calamities, gaya ng lindol, bagyo, sunog, at iba pa, minsan napapaisip ako. Naiisip ko yung mga sigaw. Yung mga sigaw ng mga taong nakakaranas ng pagsubok. Tumatatak sa isipan ko yon. Tumatatak sa isipan ko sa mga taong naligtas. Siguro sila yung nakaalalang tumawag sa Lord. Sila yung handa na sa pagpapadalisay. Tayo kaya? Doon sa tatlong nabanggit, ang pagkalat ng kawan ay bahagi ng plano ng Lord. Hindi ito kapahamakan, kundi paghuhubog sa atin. Ang pagkalat ay hindi katapusan. Ito ay simula sa mga nananatiling tapat sa Panginoon. Sa malilipol, ihihiwalay ang tapat sa hindi tapat. Ang mga tunay na nakikinig ay mananatili at ang iba'y mawawala. At yung ang matitira, daraan sa apoy, hindi para sirain, matira matibay, matira yung sinubok ng panahon, sinubok ng pagsubok at nananatili sa biyaya ng Panginoon. Sa bawat nararanasang pagsubok,
Be humble. Yun ang nais ng Panginoon, ang magpakumbaba. Sa Zacarias chapter 9 verse 7, ang matitira ay mapapabilang sa aking bayan at ituturing na isa sa mga angkan ni Juda at doon sa mga naniniwala sa Diyos-Diyosan, manghuhula, sabi ni Yahweh, walang kabuluhan ang kanilang sinasabi. Kaya naman, para silang tupang ligaw. Kasi, walang taga-akay. Nakakalungkot lang tayo bilang nakakakilala na sa Lord, nawa maging handa sa pagpapadalisay na may pagpapakumbaba. Sumunod tayo at magtiwala. Handa na hindi dahil malakas tayo, kundi dahil kilala natin ang tagapagligtas. Naalala ko tuloy, sabi ni misyonary, nung panahon na nandito siya. Yung isang paru-paro daw, yung isang tao daw na nasa simbahan na, nakakilala na, pero yung naghahanap pa din ng iba-ibang simbahan. Parang paru-parong naliligaw na hanap ng mga bulaklak. Everyone desires the calling, but not the cost. Before God uses you, He breaks you. He removes everything that would make you proud. Ako, minsan nagpo-post ako, hindi dahil ipagyabang ko sa social media ang mga ginagawa ko, kundi lagi kong ina-acknowledge ang Lord. Lord, ikaw to. Salamat sa mga biyaya at pagpapala mo. Before God lifts you up, He first empties you up. Sabi nga, di ba, yung olive need i-crush para mag-release ng oil. Yung grapes, pinipress para maging wine. Yung buto, namamatay para itanim at lumago. Yung diamond, nagpo-form pero underweight. Yung anointing doesn't flow from perfection. It flows from pressure. Yung mga seasons na nag-break sa'yo, yung pain is not wasted. It's a preparation. Yung pag-aantay will become testimony. Yung pagluha will become your promise. Kapatid, ikaw to. Alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Tara, balik ka na please. Hannah wept before carried her promise. Esther was hidden before she was crowned. Mary was judged before she was chosen. Sabi nga, breaking before birthing. Ang nais ng Lord, surrender everything. Sabi nga sa awit chapter 23 verse 1 to 3, si Yahweh ang aking pastol. Di ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landas, doon niya ako inaakay. Ngayong pong linggo ng Advent, tinawag itong Gaudete Sunday or Gaudete, comes from the Latin words that means rejoice. Kung napapansin nyo, sa mga kandilang ito, malapit sa akin yung kulay rosas. Yung kulay rosas na kandila, which means love. We rejoice na ang Pasko ay malapit na. We rejoice kasi God does not keep His distance from us, bagkus into human experience. Share our sorrows and our struggles, and take upon His shoulder the weight of our sin so that we might dare to hope for the gift of eternal life. Ang Pasko ay hindi lang sa sabsaban, kundi tungkol din sa krus. Noong panahon ni John the Baptist, he proclaimed good news to the people of his day. Today, we rejoice in the good news that the Lord's love is greater than anything that we could have never imagined. He abides us.
never ulit tayong matakot sa kasalanan at kamatayan, at courage in time of weakness. We rejoice not simply dahil sa nalalapit na celebration ng Kapaskuhan, kundi for the nearness of God who made the celebration possible. Yung kapanganakan ni Jesus ay parte ng ating identity, reminding us na tayo ipinanganak din. We were born and born again. Doon sa mga ipinanganak ng December, at doon sa mga nakaalala ng kanilang unang kuling ng Lord, yun yung story kung paano tayo ipinanganak. Yung mga bata, hindi talaga sila ang main character ng story. At lalong hindi si Santa Claus. Yet, yung story ng Christmas begins and ends with a child. Yung vulnerable na sanggol sa sabsaban. Yung fulfillment of the law and prophets and prophecy. Si Jesus, siya ang anointed one, wala nang iba na dumating. Nakabalot sa lampin and resting in a manger. Coming as a child, Jesus is crowned King. Jesus is crowned King, someone sovereign. At nililimed tayo na katulad ng sanggol sa Bethlehem, tayo din, we are homeless and longing for home. And remind us na may isang dumating sa malayong lugar para imit tayo at proteksyonan. Ang need lang natin, discover purpose and await for Christ's final and glorious return. Sabi nga, even waiting has become sanctified with patience, humility, and hope. Wait prayerfully and patiently. We quietly praying, waiting for Christ, not just for His birthday, but for His second coming. Kaya, para sa atin, peace become visible kasi Christmas is not just material gifts. Your time, heart, knowledge, pwede nating iabot ang ating kamay. Christ came and gave the world hope. Ano nga ba ang matututunan natin? What can we learn from the story of shepherd of the first Christian? Diba? God uplifts their value. God uplifts their hope. God uplifts their doctrine. God uplifts their confidence and worship. Ang application po, pasalamatan natin ang Panginoon ngayong gabi. May pastol tayong kailanman hindi tayo iiwan. Let us pray. Hallelujah, Jesus, we bless you, Lord, we glorify your name.